Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Pagkaalis ni na ma'am, doon pa lang ako nakapaghilamos. Habang nagsasabon ulit ako ng mukha, napahinto ako at napatitig sa salamin dahil may napansin akong isang pares ng paa sa cubicle na nasa likuran ko. Alam kong walang ibang pumasok sa banyo kaya binilisan ko ang paghihilamos. Nang yumuko ako sa sink para magbanlaw ng mukha, biglang nagpatay-sindi ang ilaw. Tapos ay may sumipa sa bandang bukong-bukong ko kaya lumingon ako pero walang tao roon. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marga. Every summer, may ginaganap na week-long youth camp na sinasalihan ng church namin. Usually, around 10 churches ang nagpa-participate dito at ang mga allowed na sumama ay yung mga nasa age 15 and above. Basta yung wala pang asawa. Pinaghihiwa-hiwalay kayong mga magkaka-church for the purpose of teaching independence at para rin maraming makasalumuhang ibang tao. Minsan, merong mga na-out of place lalo na yung mga mahiyain at hindi nila ganoon kakilala yung mga bago nilang kasamahan. One time, naisipan ng isang pastor na mag-conduct ng mini-camp na kami-kami lang muna na magkakalapit na churches ang kasali. 4 na churches lang kami. Yung mga pastor namin ay magkakaibigan kaya close kami. As preparation para sa main youth camp, ito ay para mabigyan ng idea yung mga ibang first-timers na sasama kung paano yung magiging routine sa youth camp. 3 days and 2 nights lang yun at sina Pastor Sam ang mag-host since siya ang nagplano. Gaganapin ang minicamp sa mission house ng church nila. Ang mission house ay nasa ibang barangay at medyo secluded yung location. Dating bukirin yung kabuuan ng lugar na iyon pero unti-unti na nilang dinedevelop into a residential area. Kapag may mga bisitang pastor sina Pastor Sam, sa mission house sila pinapatuloy. Doon din karaniwang ginaganap yung mga fellowships or kapag may mga events sila sa church. Pero kapag walang bisita or walang okasyon, bakante lang yung property. May mga church workers naman na pumupunta kapag araw para i-tend yung mga gulayan doon. Mag-harvest, maglinis, etc. Pero hindi sila doon natutulog. Maluwang yung lupang sakop ng property. Nasa gitna yon ng 2-story lodging. Sa ibaba, makikita ang kusina, malaking dining area,
sleeping quarters at banyo. May isa ring malaking sleeping quarters sa itaas at banyo. Open space yung front yard. Sa likod naman ay naroon ang gulayan na hindi nawawala ng mga bunga. Monday morning, hinatid kami doon ng pastor namin na si Pastor Nel. 15 kaming lahat from our church, kabilang kaming 4 na magkakapatid. Ako po yung panganay, kasunod ko si Marcy. Ang sumunod naman ay si Marge, at ang bunso namin ay si Mandy, na 15 pa lang noong mga panahong iyon. Yung buong morning na yon ay arrival at registration pa lang, kaya sa dining area muna kami nagstay kasama yung mga gamit namin. After lunch, nag-start na ang roll call. Hahatiin kami into 4 groups at yung 60 plus na total participants ay i-distribute randomly sa bawat grupo. Bali sa aming 15 na mag-churchmates, 4 or 3 lang kami magkakasama sa isang grupo. Kaming mga kapatid ko, dahil magkakasunod kaming nakalista sa registration form, nagkahiwa-hiwalay kami. Nang mai-announce yung members ng bawat group, pinasok na kami sa mga quarters, pero hiwalay yung mga lalaki sa babae. Sa ibaba yung mga boys at kami naman ay sa second floor. Now, pardon me for the information overload. Describe ko lang saglit yung itsura ng mission house para ma-imagine nyo rin yung mga upcoming scenes sa kwento ko. Mas malaki yung floor area ng first floor kaysa sa itaas. Style canteen yung dining area wherein walang wall na naka-enclose dito. Mga long tables, benches at water dispenser lang ang naroroon. Kahati ng dining area sa space yung kitchen. Isang wall na may malaking sliding window lang ang nakapagitan sa kanila. Kapag kakain, pipila kayo sa window at doon sa left side kayo bibigyan ng kanin tapos uusog sa may right side para naman sa ulam. May glass door din sa gilid papasok sa kusina. Kung nasa dining ka, kita mo yung mga nasa loob ng kitchen dahil clear yung glass ng window. Sa right side ng dining area, naroon yung pinto papunta sa sleeping quarters. Pagpasok mo, kaharap mo na agad yung hagdan paakyat sa second floor. Ilang hakbang lang ang layo nito mula sa pintuan. Kapag nasa paanan ka ng hagdan, nasa left side yung pintuan ng sleeping quarters ng mga boys. May pasilyo sa pagitan ng quarters at hagdanan na papunta naman sa banyo. Sa second floor naman, may maliit na sala tapos ay yung kwarto ng mga girls at sa side ay naroon ang banyo. Walang mga beds or double deck sa mga kwarto pero may mattresses naman for each. Isa sa mga house rules sa camp ay kailangan sama-sama ang bawat team sa lahat ng ginagawa. Kapag kakain at matutulog, ay mga groupmates mo ang dapat kasama mo. Ako yung tumatayong leader ng mga girls sa group 1. Sa group 2, kabilang si Marcy at ang leader nila ay si Rachel na isang registered nurse. Sa group 3, kasali si Marge at ang leader ay si Bella. Nasa group 4 naman si Mandy at ang leader ay si Joy. Bawat grupo ay may kanya-kanyang space na ino-occupy sa loob ng kwarto. Nag-dinner kami bandang 6 p.m. and after that, dumiretso na kami sa congregational area sa likod ng bahay. Nagtayo sila ng malaking tent sa space doon sa pagitan ng bahay at ng gulayan. 4 na row yung mga upuan. 1 row for each group at may maliit na podium sa harapan para sa preacher. Habang ino-orient kami ni Ma'am Lori, na asawa ni Pastor Sam, biglang may gumulong na maliit na kalabasa papunta sa paanan niya. Tumayo sina Pastor Nel at Pastor Eddie para i-check kung may tao ba roon kasi paanong gugulong ng bigla yung kalabasa na hindi naman nakabaging. Wala naman silang nakita kaya hinayaan na lang namin at nag-proceed na sa evening service. Nang makabalik na kami sa loob,
Kanya-kanya ng pila ang bawat grupo sa banyo. Pinauna na namin yung mga bata at kaming mga leaders at mas matatanda ay nagpahuli na. Nang dalawa na lang kaming naiwan ni Rachel sa banyo, nagulat kami dahil nagsisisigaw yung mga girls sa kwarto. Palabas na ako na makasalubong ko si Mandy at natatarantang hinila ako pabalik sa kwarto dahil nahimatay raw si Angela na kagrupo ni Rachel. Puno pa ng sabon yung mukha nun at sobrang hapdi sa mata pero nagpanik na rin ako kaya hindi na ako nakapagbanlaw. Nang makalapit kami sa mga nag-uumpukan, napatingin ako sa pader sa may ulunan ni Angela dahil may aninong nakatayong lalaki doon. Yumuko ako at mabilis na hinila yung sapi ni Angela papalayo sa pader. Maya-maya ay dumating sina Pastor Ray at si Ma'am Lori. Bubuhati na sana siya para dalhin sa ospital pero sinubukan muna siyang i-revive ni Rachel. Mga ilang segundo ang nakalipas. Nagising naman si Angela kaya nakahinga na kami ng maluwag. Tinawagan ni Pastor Ray ang nanay ni Angela para ipaalam ang nangyari. Anemic daw pala kasi siya kaya minsan ay nahihimatay na lang ito bigla. Ayaw na sana ng ina na dalhin pa sa ospital si Angela. Pero nag-insist si Ma'am Lori dahil responsibility nila ang safety ng bawat camper. Pagkaalis ni na Ma'am, doon pa lang ako nakapaghilamos. Habang nagsasabon ulit ako ng mukha, napahinto ako at napatitig sa salamin dahil may napansin akong isang pares ng paa sa cubicle na nasa likuran ko. Alam kong walang ibang pumasok sa banyo kaya binilisan ko ang paghihilamos. Nang yumuko ako sa sink para magbanlaw ng mukha, biglang nagpatay-sindi ang ilaw. Tapos ay may sumipa sa bandang bukong-bukong ko kaya lumingon ako pero walang tao roon. Pagbalik ko sa kwarto, niyaya ko ang lahat ng mga girls na mag-pray kami ng sama-sama. Since ako yung pinakamatanda doon, maayos naman silang sumunod pati nung pinatulog na namin sila ni Rachel at nag-lights off na. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako at bigla na lang napagising dahil sa mga katok na galing sa ibaba. Pinakaramdaman ko iyon at sa palagay ko ay galing ito sa front door malapit sa mga boys. Dahil sobrang tahimik ng paligid, bawat katok ay parang nagbabibrate sa pader. Then may boses ng lalaki na nagsalita. "Pakibuksan po! Pakibuksan po!" Kaboses iyon ni Pastor Ray, kaya naisip ko na baka kakabalik lang niya galing ospital. Bumangon ako at hinanap yung cellphone ko para ipang flashlight. Nagising din si Bella dahil malapit siya sa pinto. Tinanong niya ako kung sino yung kumakatok. Sina Pastor Ray yata yun. Sagot ko. "Bababa ka ba, te?" Tanong niya uli. "Oo, hindi pa yata pinagbubuksan eh." Sagot ko. At kasabay nun ay nagsalita naman yung lalaki ng, "Pakibukas po yung pinto." Habang kumakatok. Dali-dali kami lumabas ng kwarto ni Bella. Maliwanag naman sa hallway at sa sala dahil hindi pinatay yung mga ilaw doon. Nang pagbaba namin sa hagdan, nakita naming palabas din ng kwarto si Kuya Ken. Napatingin siya sa amin nang mapansing pababa kami. "Kuya Ke!" Hindi na naituloy ni Bella ang sasabihin dahil sinenyasan kami ni Kuya Ken na tumahimik. Napatigil kami sa pagbaba at pinanood lang siya habang sumisilip sa peephole ng pinto. Then, lumingon siya sa amin at umiling. Nagkatinginan kami ni Bella. Lumapit si Kuya Ken at bumulong sa amin na wala raw tao sa labas. Pangatlong beses na yan. Sabi niya sa amin
nang ihatid niya kami sa itaas. Noong una bubuksan ko na sana. Buti at naisipan kong sumilip muna. Walang tao. Akala ko nga nantitrip lang eh. Pero nandun yung mga adult sa labas kaya imposibleng hindi sila nagising. Yung mga adult members ni Pastor Sam na tumutulong sa pagluluto at maintenance, dun pala natulog sa dining area. Ganun ba? Parang kaboses kasi ni Pastor Ray, sabi ko. Talaga? Ako naman akala ko si Brother Red, sabi ni Kuya Ken. Bumalik na ba si na Ma'am Lori galing sa ospital? Tanong ni Bella. Oo, kanina pa. Wala ba si Angela sa room niyo? Tanong ni Kuya Ken. Napatingin ako sa phone ko. Lampas 2 AM na pala. Hindi ko napansin yung oras before dahil sa kakamadaling makababa. Sumilip si Bella sa room at inaninag yung pwesto ni Angela. Ayun, nandun siya, sabi niya sa amin. Binilinan kami ni Kuya Ken na wag nang pansinin yung kumakatok bago siya bumaba. Nahiga na ulit kami ni Bella. Hindi na ulit ako nakatulog. Ilang buwan pa lang ang nakakaraan since yung Baguio experience namin ni Marcy. Kaya parang nade-deja vu ako. Ganito rin kasi yun. Nakahiga ako sa sahig. Tapos alam kong may nagpaparamdam sa bahay. Kaya medyo natatakot na ako ng mga oras na yun. Ewan ko ba? Pero dumarating sa akin yung mga panahong parang ang weak ko at madaling panghinaan ng loob. Tinry kong pumikit pero the moment that I did, biglang nangamoy sulfur sa loob ng kwarto. Meron pang naubong mga campers dahil sa tindi ng amoy pero wala naman akong naramdamang nagising ng tuluyan. Nagsimula akong nagdasal at kinapa yung Bible na nasa tabi ng unan ko. Nahawakan ko ring Bible pero biglang may humila nun kaya napasunod ako ng tingin. Wala namang tao sa may ulunan ko at yung katapat ko na camper ay tulog na tulog. Saka malayo rin siya sa akin. Pumikit na ako ulit pero this time nakarinig naman ako ng parang nagwiwimper na aso. Yun bang kapag may sakit yung aso or may nalunok na buto tapos nag-iingit siya, ganun yung sound. At nasa loob lang ng kwarto yung pinanggagalingan noon. Sobra na akong natatakot pero nang maalala ko yung mga kapatid ko, lalo na si Mandy, naglakas loob akong bumangon para isindi yung ilaw. May mga ilang nalingat dahil sa liwanag pero nagpagising sa kanila ay yung sigaw ko. Sumigaw na rin yung iba nang makita nila si Angela na nangingisay sa pwesto niya habang bumubula ang bibig. Siya pala yung naririnig ko na parang naghihingalo. Tinawag ko si Rachel para i-check siya pero biglang tumigil sa paggalaw si Angela. Nagsigawan kami lahat nang biglang bumangon yung kalahati ng katawan niya. As in, parang sa movie kapag babangon yung mga vampires. Hinila ko si Mandy at dinala ko sa pwesto ni na Marge. Sumunod naman yung ibang mga girls at nagsiksikan sila sa ibang part ng kwarto. Sinabihan ko si Bella na humingi ng tulong sa ibaba habang pinupunasan namin at minamassage yung mga limbs ni Angela. Ang problema, ayaw mabuksan ang pinto ng kwarto kaya nag-iiyakan na yung iba. Ayaw rin gumana ng mga cellphones namin and at this point, hindi ko na alam ang gagawin ko at nakatingin lang ako habang sinusubukang gisingin ni Rachel si Angela. Biglang lumapit sa akin si Marcy. Tulungan mo si Jella, sabi niya sa akin. Tumayo ako at lumapit sa pinto. Umusal ako ng maikling prayer at saka pinihit yung doorknob. Sobrang init ng doorknob
nang pihitin ko kaya nabitawan ko bigla pero nabuksan ko rin sa pangalawang attempt. Nilingon ko sina Bella at Joy na mabilis namang tumakbo palabas. Bumalik ako sa tabi ni Angela. "Bitawan mo muna siya," sabi ko kay Rachel. Dahan-dahan niyang inaalis ang pagkakahawa kay Angela pero nanatili pa rin itong nakaupo at nakapikit. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko noon na para bang anytime ay lalabas yung chest ko. Hindi ako makapag-focus. Alam ko ang dapat gawin at sabihin pero ayaw lumabas ng mga salita sa bibig ko. Tarantang pumasok sa loob sina Ma'am Lori at yung mga pastors. Sinabi ni Rachel na mukhang inaatake ng seizure si Angela kaya nag-utos si Pastor Sam na dalhin siya sa malapit na ospital. "Wag po, Pastor," sabi ko. Napatingin silang lahat sa akin. Nanginginig yung mga kamay ko na humawak kay Ma'am Lori at sinabihan siya na pababain lahat yung girls sa first floor. Halatang nag-aatubili sila kaya lumapit si Marcy sa pastor namin. "Pastor Nel," sabi niya. Nakuha naman ni Pastor yung ibig sabihin ni Marcy at sumenyas kay Pastor Sam na sundin yung sinabi ko. Kami na lang nina Angela, Rachel, Ma'am Lori, Pastor Sam, Pastor Nel at Pastor Ray ang natira sa loob. Ayaw sana akong iwan ni Marcy pero sinabihan ko siya na bantayan na lang muna yung mga kapatid namin at tumulong muna sa ibaba. Inipon ni Pastor Eddie ang lahat maliban sa aming 7 sa quarters ng mga boys at doon sila nagdasal ng sama-sama. "Marge, sabihin mo sa amin nakikita mo," sabi ni Pastor Nel. Tumingin silang lahat sa akin at bigla akong napaiyak. "Hindi po sinisisure si Angela. Hindi po siya sinisisure," sabi ko. "May gusto pong pumasok sa katawan niya. May gusto pong sumanib sa kanya." Sa totoo lang, kaya ako napasigaw nang buksan ko yung ilaw ay dahil may itim na lalaking nakaupo sa katawan ni Angela. I don't know if yung pagsisisure ba niya ay dahil nagre-resist yung spirit niya or ganun lang talaga kapag may gustong sumanib sa katawan. Kahit nung ginigising siya ni Rachel, ay hindi pa rin umaalis yung lalaki. Hindi ako makalapit at hindi ko rin siya mapaalis dahil hindi ako makakilos ng kusa. Feeling ko that time ay nakangisi siya sa akin kahit wala siyang mukha. Silhouette lang siya na medyo translucent at may part na blurry. Hindi ko nakikita ang itsura niya pero nararamdaman ko yung sobrang bigat na pakiramdam. Yung sensation na masasabi mong something dangerous sa paligid. "Nasaan siya ngayon?" tanong ni Pastor Nel. Nasa likod po ni Angela. Nawala po bigla." Nagulat ako dahil biglang nag-fade away yung lalaking itim pero alam kong nandoon pa rin siya. Kasabay noon ay nagmulat si Angela at ilang beses na huminga ng malalim. Lumapit kaming lahat sa kanya at iyakap siya ni Ma'am Lori. "Ma'am, ayaw ko po sumama kay tatay. Ayaw ko po." Umiiyak na sabi ni Angela. "Sinong tatay?" tanong naman ni Pastor Sam. Ikinwento sa amin ni Angela na mula nung dumating sila sa mission house, nakikita niya ang yumao niyang tatay saan man siya magpunta. Habang kumakain ng dinner, nandoon daw yung tatay niya sa loob ng kitchen at nakatingin sa kanya. Nung una ay ini-ignore niya ito dahil alam niyang patay na ang tatay niya at baka imagination niya lang itong lahat. Pero nung mapadako siya na ulit ng tingin sa kitchen, nakita niya ang tatay niya na umaakbang sasaksakin yung isang cook. Napatayo raw si Angela at umalis agad dahil sa sobrang takot.
Yun ba yung nakita kitang umiiyak sa likod ng van? Tanong ni Pastor Ray sa kanya. Opo yun po, Pastor. Sagot ni Angela. Nagdahilan siya na kunwari ay masakit ang ngipin, kaya pinainom siya ng gamot. Bakit hindi mo agad sa amin sinabi yung totoo, Angela? Naluluha na rin si Pastor Ray. Natatakot po kasi ako. Baka hindi po kayo maniwala sa akin eh. Sabi ni Angela. Ramdam ko yung sinabi ni Angela. Laging naroon yung abiding fear na baka walang maniwala sa'yo na may nakikita o nararamdaman kang hindi visible sa iba. Hindi kasi lahat ng tao ay open sa mga ganyang bagay. Naroon din yung fear na parang lagi kang in danger o yung mga taong nasa paligid mo. Naroon laging fear, yung panic, yung confusion na minsan ay sobrang hirap labanan. Si Angela ay galing sa isang broken family. Naghiwalay yung parents niya nung 3 years old pa lang siya at naiwan sa tatay niya dahil nag-asawa ulit ang nanay. Sa loob ng 4 na taon, hindi naging smooth ang buhay ni Angela. Alkoholik ang tatay niya kaya minsan ay sinasaktan siya nito. Nang mamatay yung tatay niya 2 months ago, dun pa lang siya kinuha ulit ng kanyang nanay. Hindi Christian yung family ni Angela at halos 1 buwan pa lang mula nung maging believer siya. Siguro dahil sa trauma na naranasan ni Angela na kahit patay na yung tatay niya, hindi pa tuluyang magaling yung mga sugat niya mentally at emotionally. Yun din siguro ang naging vulnerable spot na gamit nung gustong pumasok sa katawan niya para i-tear down yung kanyang natitirang lakas. Nung una ay parang hindi sila makapaniwala sa mga sinasabi ko at maging sa kwento ni Angela. Pero inassure ni Pastor Nel na may ability talaga akong makakita ng mga ibang bagay-bagay sa paligid. Nag-joke pa nga siya noon na kung sino pa raw yung matatakutin ay siya pa ang nagkaroon ng ganong kakayahan. Good thing she is a believer. Biglang nagseryoso si Pastor Nel. It's her faith at proteksyon ng Diyos ang nagpapatatag sa kanya. Natouch ako sa sinabi ni Pastor. Kung sa sarili ko lang, hindi ko kayang dalhin mag-isa yung bigat na mga challenges sa buhay ko. Yung sinabi ni Pastor Nel ang nag-remind sa akin na hindi ko naman talaga dapat suluhin ang lahat ng takot at pangambang dumarating sa buhay ko. Nariyan palagi ang Diyos na handang pasanin ang mga dalahin natin na magbibigay sa atin ng comfort at peace of mind. I tell you, walang halong biro. Right there and then, I felt warm, gushing all throughout my body. Hindi iyon katulad ng init na nararamdaman ko kapag may ibang entity sa paligid. Ito yung init na nakaka-relax, na parang lamig na lamig ka tapos humigop ka ng mainit na kape. Feel na feel mo yung init na nagda-travel down sa kaibuturan ng iyong katawan. Napapikit ako at napaluha. Alam kong sa mga oras na iyon ay naroon ang presensya ni God at pinoprotektahan kami. Nakikita mo ba ngayon yung tatay mo? Tanong ko kay Angela. Sumulyap siya sa may pintuan pagkatapos ay tumingin sa akin at tumango. Angela, hindi siya ang tatay mo. Hindi taong nakikita mo. Evil spirit yan na gusto kang kunin. Na gustong kontrolin at sirain yung buhay mo dahil alam niyang mahina ka at puno ng takot. Pero hindi yun totoo. Hindi yun totoo, di ba? Malakas ka dahil nasa puso mo si Jesus. Kaya hindi ka niya makukuha. Tatagan mo ang loob mo, Angela. Sabi ko at saka hinawakan yung isang kamay niya. Tumango siya habang umiiyak. Pinaikutan namin siya at inilagay ni Pastor yung mga kamay nila sa ulo at balikat ni Angela.
Kinuha ni Ma'am Lori yung isa pang kamay ni Angela at hinawakan iyon ng mahigpit. Si Rachel naman ay tumabi sa akin at humawak sa braso ni Angela. Unang nanalangin si Pastor Sam, kasunod si Pastor Nell at huli si Pastor Ray. Napaiyak ako nung si Pastor Ray na ang nag-pray, lalo na sa part ng "Kayo po, O Diyos, ang Diyos na nagliligtas at kumukup sa mga anak mong tumudulog at naghahanap ng kanlungan sa iyong paanan." Goosebumps. It became one of my favorite lines ever. After naming manalangin, pinagpahinga muna namin si Angela at kaming dalawa ni Rachel ang pinagbantay sa kanya. Pinag-uusapan ni na pastor kung ika-cancel ba nila ang camp at pauuwiin na lang kami. Nang magising si Angela, bumaba na kaming tatlo ni Rachel at nadatna namin yung iba na nagkakape sa dining area. Haggard ang lahat dahil kulang kaming lahat sa tulog, pero wala akong narinig na nagreklamo kahit isa man lang sa mga campers. Alam kong alam na rin ng iba yung nangyari that morning, pero binati nila si Angela at kinakausap like nothing ever happened. Cancelled ang mga activities sa umagang iyon habang kinakausap ng mga bawat pastor yung mga parents and church members nila. Expected na namin na papauwiin kami, so imagine our surprise nung bandang lunch. May mga nagsidatingan na parents at iba pang members na hindi para sunduin kami, kundi para mag-volunteer na tumulong at may tuloy yung camp namin. Pagkatapos mananghalian, nag-resume yung mga activities. Nagkaroon kami ng mga group names, Bible quiz, poster making at marami pang iba. Habang busy kaming mga campers, yung mga visitors namin ay busy rin nagsiset up ng bonfire sa front yard. Yung father ni Kuya Ken na engineer sa isang electric company dito sa amin ay dumating din at tumulong na ayusin yung mga lighting system sa perimeter ng property. Sina Ma'am Lori naman kasama yung ibang adult ladies ang nagpe-prepare ng mga food and snacks ng lahat. Kinagabihan, mas marami pang mga parents ang dumating na may mga dalang pagkain. Pumunta rin si Mommy kasama ang ibang mga church members namin. Sama-sama ang lahat na nag-attend ng evening service at pagkatapos ay nagtipon-tipon kami sa front yard para sa bonfire. Since last night na namin doon, naghanda yung mga adults ng barbecue party para sa amin. Nagkantahan kami, nagkwentuhan, tawanan. May mga busy sa pag-iiyaw at may mga busy rin sa pagkain. Sobrang saya nung gabing iyon. Bandang midnight, lahat kami ay nagpaikot sa bonfire at nilid kami ng Pastor Sam namin para sa isang prayer. Then pumasok na kami para magpahinga. Yung ibang mga men ay nakitabi sa mga boys sa first floor at yung iba naman ay sa mga sasakyan natulog. Ganon din ang mga ladies, nakitabi yung iba sa amin at yung iba naman na hindi kasya ay sa sala natulog. Sa kabutihang palad, very peaceful na lumipas ang gabing iyon at ang naging inconvenience lang ay yung mga nanay na malakas magkilik. Kinabukasan, nagkaroon kami ng morning devotion at awarding para sa mga groups. Then, tulong-tulong na nagdinis ang lahat. Bago kami umuwi ay pinag-pray over ni na pastor yung mission house at buong property. Hindi man iyon ang ideal camp na ina-expect ng lahat at may mga naging problema man along the way. Thankful pa rin ako sa mga taong nag-push na ituloy ang camp. Sabi nga ng mga parents, hindi raw kami dapat magpadaig sa kahit anumang disturbances dahil mas powerful ang mga anak ng Diyos at ang mga pinagsama-samang pananalig ng bawat isa. At the end of the day, our experience became much more meaningful and inspiring. Anumang pagsubok ang dumating, gaano man ito kabigat,
May mga taong handang umalalay sa iyo at gabayan ka. And during the times of fear, worry, confusion, and hopelessness, God will be there to save and deliver us from whatever evil that may come on our way. Maraming salamat po sa matiyagang pagbabasa nyo ng aking kwento, Kuya Totoy. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!